Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 125, talatang 1 hanggang 5. Ito ang sinasabi, parang bundok Sion, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok. Gayon, nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh, ating Diyos. Taong masasama ay di hahayaang laging mamamahala, pagkat maaaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan, sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama sa kanilang hilig, iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkalinga, naririto kami sa iyong harapan muli upang magpasalamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na ngayon ay magsisipasok sa kanilang trabaho. Sila po'y ingatan mo, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga estudyante. Ngayon ay kukuha ng mga exam. Lord, ang lahat ng kanilang napag-aralan na ay kanilang maalala upang masagot nila ang mga tanong sa exam na binibigay ng kanilang mga guro. Pagpalain mo po ang mga estudyante ito na sila po ang maging leader ng aming bayan pagdating ng panahon, Panginoon. Panginoon Hesus, salamat sa buhay at kalakasan ng mga batang ito na patuloy mong binigyan ng lakas at pag-iingat, Panginoon. Amin inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, O Diyos, upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Gayon din po, Panginoon, itinataas namin sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mong pagpalain ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa kanyang kinatatayuan. Marami pong mga pagsubok na dumarating. Sunod-sunod na bagyo na dumarating sa aming bansa. Panginoon Hesus, Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay proteksyon sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong mga anak na nagsumasampalataya at nagtitiwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang lahat ng aming mga leaders. Naway sila, Panginoon, ay magkaroon ng pusong mapagmahal sa kapwa. Na sila, Panginoon, ay mga leader na umaaruga sa mga nangangailangan. Sila po'y tulungan mo. Bigyan mo sila ng lakas upang makapaglingkod sila sa kanilang kapwa na may pag-ibig, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, amin ding itinataas sa inyo
mga kapatid namin na magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod sa inyo, sa kanilang paglilingkod sa kanilang kapwa. Gayon din po, Panginoon, sa mga celebrate ng wedding anniversary. Pagpalain mo po ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa, Panginoon. Panginoong Hesus, aming inilalapis sa inyo ang aming mga kaibigan, ng mga OFW. Patuloy mo pong ingatan sila, Panginoon, sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, O Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan dahil sila po ang mga bayani ng aming bansa. Kaya, Panginoon, dalangin ko na patuloy mo silang proteksyonan, lalong-lalo na sa mga bansang may kaguluhan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Inihalin tulad ang aralin sa lumang tipan sa bundok ng Sion. Ang lahat ng nagtitiwala sa ating Panginoon. Ang bundok ng Sion ay simbolo ng kaluwalhatian, katapatan at kahabagan ng Diyos. Ito ay tumutukoy din sa kalakasan na nagmumula sa masidhing paniniwala. Ang aralin sa lumang tipan, mga kaibigan, sa awit 125, ay sumasalamin din sa katangian ng babaeng taga-Syrophoenicia na lumapit kay Jesus upang pagalingin ang anak na inaalihan ng demonyo. Ito ang nilalaman ng aralin sa bagong tipan. Nasubok ang tibay ng kalooban, pananampalataya at pagmamahal sa anak ng naturang babae sa harap ni Jesus. Una, mga kaibigan, alam ng babae na marami siyang hindi o maaari siyang hindi kausapin man lamang ni Jesus sapagkat siya ay isang babae at hintil pa. No? Hindi siya, baka siguro, hindi sila kababayan, kumbaga. Naniniwala tayo na ang pagpapatira pa ng babaeng ito sa harap ng Diyos, sa harap ni Jesus, ay labis na ikinagalak ni Jesus sapagkat ang pagpapatira pa, mga kaibigan, no? Ang pagpapatira pa ay simbolo ng pagsamba. Bakas agad sa kilos ng babaeng taga-Syrophoenicia ang pananampalataya niya. Pangalawa, buo ang pananampalataya ng ina na ang biyaya ng pagpapagaling ni Jesus ay para sa lahat. Para sa lahat. Walang pinipili. Hindi batayan ang lahi sa pagtanggap ng pagpapala ng Diyos. Bagaman, ang alam ng mga Israelita at mga kalapit na bansa na sila ang piniling bayan, ang paniniwala ng walang pangalang ina sa aralin sa bagong tipan, sila man ang mga hindi Hudiyo ay hindi maaari ring maging bahagi ng biyaya mula sa hapag ng kainan ng piniling bayan. Pangatlo, hindi na mahalaga kung isinalarawan o inihawig ni Jesus ang babae sa kapwa hintil sa aso. Ang mahalaga dito, mga kaibigan, ay maipanmalas niya kay Jesus ang pananampalatayang kahalintulad ng bundok ng Sion. Sa huli, muling ipinahayag ni Jesus na ang handog na kagalingan ay para sa lahat. Di ba? Para sa lahat. Bata man, matanda ka man,
Hudyo ka man, Hintil ka man, Pilipino ka man, babae o lalaki. Sa sinumang may pananampalataya at sa lahat ng ipinaglalaban ang pananampalataya, umuwi ka. Dahil sa iyong pananampalataya, sinasabi niya, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. So ang awit 125 mga kaibigan ay kabilang sa mga awit na kinakanta ng mga nagtutungo sa Jerusalem. Lalo na kung makikibahagi sila sa mga banal na kapistahan ng mga Hudyo. Tinatawag ang awit 125 na Song of Ascent. Habang ang mga pilgrims ay paakyat ng Jerusalem na nasa mabundok na bahagi ng Israel. Inaawit nila ang mga ito. Sa ating aralin, sa awit 125, ay gumamit ng ang salmista ng metapora bilang paglalarawan sa nais niyang ipabatid na katotohanan. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ang ginamit niyang object ay ang bundok ng Sion at ang mga bundok na nakapalibot sa banal na lungsod. So 125 verses 1 and 2 ay ikinumpara ang taong nagtitiwala kay Yahweh sa bundok ng Sion na kailanmay di makikilos at hindi mauuga. At kung paano ang Diyos ay nagtatanggol sa mga hinirang, gayon din ang mga bulubunduking nakapaligid sa Jerusalem. Ang buong Biblia, mga kaibigan, ay puno ng ganitong paraan ng paggamit ng mga pisikal na bagay upang inilarawan ang kaugnayan ng Diyos at ang kanyang mga hinirang. Tayo mga kaibigan, mga hinirang tayo ng Diyos. No? Kapag tayo hinirang ng Diyos, kailangan nating sundin ang Diyos sa kanyang mga iniuutos. Maihahalang tulad ang tibay at tatag ng bundok Sion at ang mga bulubunduking na nakapalibot sa Jerusalem. Sa tibay at tatag ng pananampalataya sa babaeng taga-Syrophoenicia, kahit siya isang hintil, ay hindi nag-alinlangan. Dapat tayo mga kaibigan, na kung tayo napapagod na, lumapit tayo sa Diyos. Kasi sinabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking papapahingahin. Di ba? So, huwag tayong mag-alinlangan. Anuman ang ating mga suliranin, mga karamdaman man yan na sa ating katawan, lumapit tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alinlangan. Sa paglapit natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, siya ay nakikinig kung ano ang ating mga pangangailangan upang ilapit ang kanyang kahilingan na palayain ang kanyang anak. So, tayo din, mga kaibigan, kung ano ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Jesucristo, handang-handa ang ating Diyos na tugmugon sa ating mga pangangailangan. Alam na ang Panginoon ng ating mga puso kung ano ang laman ng ating puso. Kaya tingnan natin, ang kahilingan ng babaeng taga-Syrophoenicia ay palayain ang kanyang anak na sinapian ng demonyo. So sinubok ni Jesus ang pananampalataya ng babaeng hindi pinangalanan nang sumula sa Ebanghelyo ni Marcos. Sinabi niya sa babae sa isang metapora gamit ang salitang aso. Sa chapter 7 verse 27. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso.
Sinabi rito ni Jesus na ang prioridad ay ang mga Hudyo. O, di ba? Mga Hudyo. Pero, dahil ipinaglalaban ng babaeng taga Syrophoenicia ang kanyang pananalig na kahit na nga ang mga mumu na bumabagsak sa hapag ng mga anak ay hindi dapat ipagkait sa mga aso. Ayon sa verses 28. Mga kapayag-kaibigan, anuman ang ating pananampalataya, ilapit natin sa ating Diyos ang ating mga pangangailangan. Pero, paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya, kaibigan? Paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya? Kung gusto mong lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, dapat hindi tayo nag-aalinlangan. No? Kapag tayo nag-aalinlangan sa pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, ibig sabihin mga kaibigan, wala tayong pananampalataya. Wala tayong matibay na pananampalataya. Dapat hindi tayo nag-aalinlangan kung anuman ang ating gustong sabihin sa ating Panginoong Jesucristo, atin itong isangguni sa Kanya. Dahil siya lang, mga kaibigan, ang makakalutas sa lahat ng ating mga problema dito sa mundong ito. Dahil ang mundong ito ay puno ng problema, puno ng pagsubok, puno ng mga temptasyon. Di ba? So, kailangan lumapit tayo sa Kanya. Siya lang, kaibigan. Kung ang ating naranasan, mga karanasan, mga kaibigan, dapat nating ipaglaban ito. Kung tayo ay may pananalig sa ating Panginoong Jesucristo, atin itong ipaglalaban. No? Ipaglalaban natin ang pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga, Panginoon. Anuman ang aming nararanasan sa pagkakataong ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, na kami po'y iyong hingahin, Panginoon, sa mga problema, sa mga pagsubok sa aming buhay. Dahil marami pong mga pagsubok na dumarating sa aming bansa, tulad ng mga bagyong sunod-sunod, at meron pa, Panginoon, na gustong lumapit sa aming bansa. Panginoon, sa pangalan mo, O Diyos, naway lumihis ito at lumayo sa bansang Pilipinas. Panginoon, makapangyarihang Diyos, Ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat sa iyong mga anak dito sa bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang mga anak mo, lalong-lalo na, O Diyos, sa mga anak mo na sumasampalataya ng tapat tulad ng bundok Sion, Panginoon. Panginoon Hesus, salamat sa panibagong araw at buhay. Inialay po namin sa inyo ang buong araw na ito at ang aming buong pamilya. Gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapamakan sa mga pagsubok. Panginoong Hesus, sa iyo namin pinagkatiwala ang aming mga buhay dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nag-iingat, nagliligtas sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.